Good day mga boss at welcome to my channel. Ngayon i-share ko sa inyo kung paano mag-install ng convenience outlet. Tara, simulan na natin. Ang gagamitin po natin wire ngayon ay 3.5 mm squared. Ang puti po ay gagamitin natin para sa line 2. Ang itim naman po ay para sa line 1. Ang green naman po ay para sa grounding. Naglagay lang po ako ng temporary grounding. Sa actual po, nagbabaon po tayo ng at least 1.5 meters na grounding rod sa lupa. Mga boss, share ko na rin po. Grounding po ang tawag sa pangatlong linya na yan at hindi grounded. Magkaiba po kasi ang grounding sa grounded. Marami po tayong klase ng outlet. Meron po tayong tugang na classic outlet na may grounding. Single outlet na universal. Universal po na single outlet na may grounding. Duplex po na 3-pin outlet. At duplex na universal outlet na weatherproof. Unahin po natin ikabit ang classic na duplex outlet. Ito po ang kanyang line 1 at ito naman po ang kanyang line 2. Kapit na po natin yung line 1. Pagkatapos naman po yung line 2. Pagkatapos po ay space na lang po natin yung grounding. Kasi po wala pong grounding yung outlet. Pagkatapos po ay lagyan din po natin tape yung gilid ng outlet. Kasi po naka-expose po yung skruwan niya. Pagkatapos po ay fix na po natin. Pagkatapos po ay sunod po natin yung single universal outlet. Kabit na po natin yung line 1. Tapos po yung line 2. Wala po siyang grounding. I-fix na po natin.
Ang isusunod naman po natin ay itong single 3-pin universal outlet. Mga boss, katulad po nito, no, i-share ko po sa inyo. Bali, kung katulad po nito, dalawa lang po yung butas niya. Ngayon po, maobliga po tayo mag-tap dito para maging dalawa lang po yung supply. Ngayon po mga boss, no, bali dalawa na lang po yung supply niya. Pwede na po natin siya itusok sa outlet. Kabit na po natin yung line 2. Tapos po yung line 1. Tapos po yung ground. Fix na po natin. Ngayon po ay sunod po natin itong 3-pin na duplex na wide series. Ito po ang kanyang line, ground, at line 2. Kabit na po natin. Kabit na po natin yung line. Spawn neutral o yung line 2. Tapos yung grounding po. Ikabit na po natin. Ngayon po ikabit na po natin itong weatherproof na 3-pin na universal outlet. Tanggalin po muna natin yung weatherproof na cover. Ito po ulit yung kanyang line 1, ground, at ito po yung kanyang line 2 or neutral. Kapit na po natin. Line 2 or neutral. Tapos po grounding.
Ikabit na po natin. Lagyan na po natin yung weatherproof na cover. Yan, bali mga boss, nagawa na natin lahat. Bali testing na lang po natin. Mga boss, testerin na po natin. Gamitan po natin ng continuity check. Line to line po tayo. Wala naman po problema sa linya. Bali wala lang po siyang short circuit. Pwede na po natin supplyan. Ngayon mga boss, supply na po natin. Kuha na po natin siya ng voltahe. I-on na po natin yung circuit breaker. Check na po natin isa-isa kung meron na po silang supply. Yan po mga boss, mayroon na tayong voltahe. Ang voltahe po natin dito ay 240 volts. Okay na po lahat, mayroon na po silang voltahe. Sa next vlog ko po ay tuturo ko po sa inyo kung ano po kahalagahan ng grounding at importante bang maglagay ng grounding. At ano ba ang pwedeng mangyari kapag walang grounding? Mga boss, hanggang dito na lang at sana ay may natutunan kayo sa aking vlog. Maraming salamat po. Thanks for watching.